Magandang hapon, Pilipinas. Ako rin po inyong kasama, Eli Saludar. Magandang hapon din, mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa Iparash Kay Paras. Aldo Paglinaon po, bumabati ng isang magandang araw saan man parte ng mundo kayo naroroon. At siyempre ay trending ngayon sa SOCMED at pinag-uusapan sa lahat po ng media dito po sa ating bansa at maging sa ibang dagat, itong naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung kanyang bomba o matinding banat laban po mismo sa nakaupo ngayong presidente kay Pangulong Marcos Jr. at iba pang mga kaalyado nito. So, Secretary, ngayon talagang nagulat ang lahat, no, na muling lilitaw itong si Pangulong Duterte at saan kaya hahantong ito? Ano yung pananaw rito, Secretary? Well, unang-una, siguro napuno na siguro ang ating dating Pangulo. Hindi lamang dahil sa sitwasyon ng ating mga kababayan ngayon, lalo na itong mga mahihirap na nagdudusa dahil sa mismanagement ng gobyerno. Ito po ay manifested doon sa latest survey ng Pulse Asia at saka yung Publicos na talagang ang number one na hindi na-address ay ang pagkain. So, isa lang yan sa aming constant conversation with the PRRD in the past, doon sa Pinipilaban, doon sa pagbisita ko sa kanya. Parati naming napag-usapan yung kung sa Bisaya pa yan, yung kahimtang, yung kalagayan ng mga kababayan. Pero nadagdagan nga dito sa mga usap-usapan tungkol dito sa charter change. Lang itong PI na minention nga niya na Naging trigger. yes. So, in other words, ay napuno na at saka dahil din siguro sa kanyang pagmamahal ng kanyang anak, no? Na niloloko ng mga politiko. Ika nga, na inaakusahan ng corruption doon sa na wala namang pinuprobar, no, tungkol doon sa confidential funds, na ito po yung unang humatak kay President Duterte na sakluluhan ang kanyang anak. At dahil dito naging tuloy-tuloy na. Alam nyo, Eli, ikaw, you were with us in Davao. Alam naman natin na in the last interview niya with the Davao Press, talagang ayaw na talaga ng ating Pangulo. In fact, he said, I will no longer be involved in politics. However, ito very, very fast itong pangyayari. At ano po ang naka-udyok ng kanyang speech ay itong People's Initiative. Yeah. Ito po dahil sa mga daming mga akusasyon, daming mga aligasyon, at siguro sa kanyang pananaw ay puno na ang salop upang ipagtanggol niya ang ating sambayanang Pilipino. At ang isa lang yung nakikita ng ating Pangulo, Eli, yung charter change, hindi lang ito gawa-gawain ng isang tao na si Speaker Romualdez. Sinasabi ng karamihan si Speaker Romualdez. Pero you really think, mga kababayan, nagagalaw itong kanyang pinsan kung walang mando? Parang nakikita ni President Duterte ay niluloko ni Marcos ang taong bayan. Nakipag-usap siya kay Zubiri, sinasabi niya hintuin. Kipag-usap siya kay Zubiri, sabi niya divisive itong. Pero sa halip ng sinasabi niya ito, ituloy-tuloy yung PI. So in other words, parang niluloko niya
ang taong bayan na siya talaga ang namunuan at ang nag-utos nito sa kanya, kasi weakling daw itong si Marcos, ay yung may bahay na siyang inaakusa ngayon ng taong bayan na nasa likod ng lahat ng kabulastugan ng ating bayan. Kaya ito po, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Well, yan mga kababayan, I think this guy has already declared retirement at saka talagang gano'n na ang edad, nakapagsilbi na sa ating kababayan, hindi niya siguro balak ito. At siya'y napilitan lang po dahil ito ang daing ng taong bayan na sobra na ang kabulastugan ng ating bansa. At bakit ganyan? Dahil nga walang kakayahan ang namumuno. Kasi sinabi na ni dating Pangulong Duterte noong kampanya pa lang na mayroong isang presidente na nagdadrag. Mayroong isang presidente na weak leader.
Oh. So, yun po ang nangyayari. Ha? Kandidato daw na isang nagdudroga. Oh. Pero, ito, tinatanong, nag-react ngayon kaagad itong ating kasalukuyang Pangulo na si McCoy Jr. Anong sagot niya? Ito po, ang sagot niya doon sa talumpati ni PRRD or President Rodrigo Roa Duterte. Ito. About po sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative, and urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect yung kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na nung... I won't even dignify it. PDEA report. Thank you. Thank you, sir. Mr. President. Categorically, frankly, tinanong ng mga media, ikaw ba, Mr. President, ay hindi talaga drug addict? O, tinawanan niya. Alam mo, a normal person who is being asked if sa isang katulong lang, nawalan ka ng jewelry. Oh, nawala yung jewelry ko. Ikaw bang kumuha? Ay, hindi po. Ma'am, hindi po ako. Oh, ikaw, nakasagasa ka. Oh, tanongin ba? Hindi mo ba, kitang-kita ka? Pero ito, anong masasabi nyo, paring Ado, na tinatawanan. Hindi not categorically answer the question. Why? Oh. Kayong dalawa, tingnan nyo doon sa sagot. Tama ba yon? Or is he really telling the truth to the Filipino people? Unang-una, yung kanyang banter kay Duterte na fentanyl is very unpresidential. No? Unang-una, fentanyl is a prescription medicine. And the former president was taking it for medical reasons. Not for habit, no? Not for habits. An enjoyment. An enjoyment since boyhood up to now. Yun ang diferensya doon. Okay. Akin dyan, sa psychology, pag ganyan ang reaksyon ng isang taong kinonfront, that's called avoidance. Ang tawag dyan, avoidance. Instead of, sabi mo nga, categorically saying yes or no, dapat nga magalit pa siya. No? Are you questioning, di ba? Parang gano'n. The answer is no. O, tapos na. Wala nang ifs and buts. Di ba? Di ba, Eli? Yung pag-iwas, ibang istorya yun. Yeah. Okay. Dapat direct ang sinagot na. Oo. Kasi, kung pwedeng sasabihin nyo na sabi niya, I wouldn't dignify. Umpisa pa lang yung patay sa fentanyl, dapat din sinabi. Yung pagkabyo, hindi ko papatuloy. Tapos na lahat. Bakit? Yung isa pinatulan yung sa fentanyl. Bakit ini-incriminate mo? Unang-una, ito pa, pakinggan muna natin itong... Isa pang speech. Itong isang speech. Oh. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan. Wag mong ituloyan
kayo magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong, alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, pero there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. He said it at his best. And yun po ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Pero anong sagot nitong mga minions? Ito, sample lang ito sa mga maraming inuutusan na sirain si President Rodrigo Duterte dahil daw nagtitake ng fentanyl. Ito, si Abe, itong Mike Abe. Sino ba ito? He's a non-entity, but bibigyan na natin ng pagkakataon, sample sa mga katulad nito na pinagsinungalingan ang taong bayan sa tunay na issue. Ito po, Mike Abe, pakinggan natin ito. Ano ba ang ibig sabihin nitong controversial na gamot? Ayan mga doktor, medical practitioner, pakitulungan nyo may paliwanag ito sa ating mga mamamayan. Ano ba yung Pentalin? Pentalin. Alam nyo sa Amerika, sa pag-aaral, Center for Disease Control and Prevention daw po sa Amerika, ito po yung napakatinding gamot. Ano ang sabi? Pinaghalong droga ito tulad ng heroin at saka cocaine. So napakatindi pala niyan. Pero sa Pilipinas, parang legal ito kasi inaproba na pala ito ng Food and Drug Administration kamakailan na pwedeng gamitin para panlaban. Yung tinatawag na, anong tawag dyan? Pain reliever, pagka kayo may nararamdaman na sakit, kung ano man sakit naramdaman ninyo, uminom daw kayo nito, maggamit kayo nito, mawawala yung sakit. Kahapon po ang Pangulong Marcos, bago nagpunta ng Taiwan, ng Vietnam, na ambush interview sa airport sa Pentalin. Dahil inamin na daw po ng dating Pangulo kan sabi ng Amerika, heroin at cocaine yan. O sino ngayon gumagamit ng gamot? Sino ngayon ang gumagamit? Although sabi ng
Food and Drug Administration ay ito'y legal. O paano ngayon yon? Ano ha? Simple lang sumagot si Pangulong Marcos pero malalim. Tapos sasabihin, Mr. President, ano po inyong masasabi na kayo daw po ay gumagamit ng drugs, illegal drugs? Tumawa na lang Pangulo sabay talikod. Yan ang garbage. Garbage in, garbage out, Mike Abe. Ha? Ito si Mike Abe, mga kababayan. Ha? Saan ba galing to? Ha? Small fry na announcer sa DZME. Tapos, pinapopularize ni SMNI, ni Bishop Kibuloy. At in the years that the Duterte administration was running the government, saan ito? Ilang beses ka, Mike Abe, nagsisip-sip kay Duterte habang nandiyan ka pa sa SMNI? 6 years. Pati kulang na lang sipsipin mo yung itlog ni Duterte, Mike Abe. Noong panahon na si Duterte ay presidente, ikaw isa sa mga taong bayan. Kung naniwala ka na yung fentanyl iniinom ni Duterte, bakit hindi mo sinasabi noon? Nagsisip-sip ka pa sa SMNI na si Duterte ay drug addict. Bakit ngayon lang, Mike Abe? Magkano kaya? Magkano kaya? Nagtatanong lang naman kami, mga kababayan. Dahil kilala kita. Nung congressman pa ako, I have to wake up early morning para lang i-interviewin mo nung you were just a small fry na announcer sa DZME, yung kay Butch Pichay na station. Pero ngayon, sikat ka na dahil siyempre, nagsisip-sip ka ngayon sa administrasyon. Yun lang po ang masasabi. Ikaw, Ado, kilala mo yan si Ave Maria. Kasama ko yan sa katipunan ng mga broadcasters yung grupo namin ni Lakay Gonzalo. At yan, nung panahon ni Duterte ng Duterte yan. At nakinabang siya. At gusto pa niya mag-announce din siya sa Radyo Pilipinas dahil nasa Radyo Pilipinas ako noon. Siya naman, early morning news, anchor siya sa SMNI. Wala kang marinig dyan na ni isang balahibo na isang araw man lang sabihin niya, ay, nagko-cocaine or nagpa-heroin si Duterte dahil nag-umiinom ng fentanyl. Abe, pare, wag mo nang i-twist yung katotohanan. Ang fentanyl, iniinom lang yan doon sa may severe pains. Hindi dahil maligaya sila at nag-i-enjoy at nag-hallucinate. These are prescribed drugs. Ito, si Paring Eli. Nag-research din tayo. Fentanyl is a potent synthetic opioid drug approved by the Food and Drug Administration for use as an analgesic o yung pain relief. Ayun. Para sa pain reliever. Pero approved ng Food and Drug Administration. And approved also in the United States and an FDA. Ikaw ba? DEA. Nakadinig ka ba, Mr. Mike Abe, na ang cocaine na sinabi ni Duterte na iniinom o tinitake ng amo mo na si Marcos ay piniprescribe ng doktor. Binibenta sa Mercury, binibenta sa Watson. Pero sa fentanyl, makakabili ka pagka because these are not prohibited drugs. It becomes prohibited kung wala kang prescription. Pero kung under treatment ka ng isang doktor kasi may severe pain ka na hindi talaga matatanggal, mayroong mga similar drugs like fentanyl na prescribed drugs yan. Hindi ka yata nagbabasa, Abe. Minsan kinakalimutan mo, ewan ko.
Pare, magkano bang ano Yan ngayon naalaga ni sa PCOO. Ni Garapal. Yan ang At saka yun din ang nagturo. Barking dog. Kawawa naman yung presidente natin. Si McCoy Jr. Binasa lang yung sinulat ni Garapal na deny mo lang, Mr. President, deny mo lang. Deny mo lang at wag mong sagutin yung tanong nila kung nagda-drugs ka ba o hindi. Tirahin mo na lang si Duterte. Wag mo nang sagutin kung nagpapa-ano ka ba. Kung gusto mo talaga drug test ka ba? Kung gusto mo talaga, Bongbong Marcos, patahimikin ang issue na yan. Undergo an independent drug testing na transparent sa harap ng taong bayan. Yes. Patunayan mo sa dugo mo na walang coca dyan. Coca-coca ka. Walang pulveronic. Ito yung mga response ng mga tunay na vlogger na hindi nabibili. Ito. Una muna si Ginang Marlica. Anong sinasabi niya dyan sa speech ni Duterte at sagot ni Marcos? Hindi niya sinagot kung siya ba ay pulveronic o hindi. Napakasimple lang sagutin. Kung yes or no, involved ka, di ba? Of course not. Kung ako, kasinungalingan yan. I will file a case against Pangulong Duterte. Kung ako na nakasakatayuan, I am the most powerful. I have the resources, I have money, ganan, But, siya nga, si Kuting. Bakit ba, ano ba ang pagkakaiba ng pulburon na favorite niya at doon sa fin, tatata, nil, na medically prescribed. Okay. Sinabi ni Pangulong Duterte, yung gamot na yan, I think, 5-6 years ago, dahil di ba may aksidente siya sa motor, kasi yan ay pain reliever yan, the most potent pain reliever of all pain relievers. Di ba? Mga kaibigan, may pasyente ako ngayon 3 actually. 3 mga palliative care, okay? So yung tinitira nila, is morphine sulfate. So palliative care, they're really in pain, di ba? So may mga, ano ba yung, di ba pag bumibili tayo ng gamot, bakit ka ba bumibili ng gamot? Kasi lulunasan mo yung nararamdaman mo. Let's talk about pain. Katulad ng morphine sulfate na yan, that's also for pain, but not as potent as pentata, nil. What is the intended effect? Ano ba ang intensyon? Ano ang intended effect nitong gamot na itong pinag-uusapan natin, yung kay Pangulong Duterte? To alleviate the pain, para tanggalin ang nararamdaman niyang pain sa kanyang katawan dahil siya ay nagkaroon ng surgery, back problem, and everything. And that is doctors prescribe. Okay? Doctors prescribe. So ngayon, ang sinasabi ni Kuting, na parang kailangan niya I think epekto daw yan. Okay? Side effect. Actually, ang term na ginamit pa ng presidential communications is adverse effect. When you say intended effect, bibili ka ng gamot kasi gusto mong lunasan ang sakit na nararamdaman mo. Pain, kung bibili ka ng cough syrup, gusto mong lunasan ang ubo na nararamdaman mo. So yung mga gamot may tinatawag yan na side effects. Kung tama ang pagkaalala ko sa pharmacology class ko. Okay? Ano yung side effects? Ito yung mga manageable effects ng isang gamot. Katulad, kaya binigay ko yung example ng morphine sulfate sa mga pasyente ko kasi they're elderly people. Ang kanilang side effects is yung constipation. That is manageable, darling. Kapag pinainom mo, let's say, ng Fenta o ng morphine, itong pasyente, ang isa sa side effect niya is pagtubol. Nakamukha ni Lisa, yung mukha niya mukhang tubol. So ano yung management with that? So ima-manage mo siya as what? Increase your fiber sa tua ba, sa Bisaya, o magkaon kang kapayas, kakain ka ng papaya kasi pangpalambot yan ng pururot. May mga gamot na ang side effects ay magpupururot ka. Ano sabi ng doktor? Kapag nagpururot ka ng bonggang-bongga, kumain ka ng saging. That is side effect. Okay? Then if you talk about adverse effect, that is dangerous, darling. Okay, yan ay Kuting. Dapat nagbasa-basa ka ng kunti ba? 'Di ba? Nagtanong ka doon sa mga doktor mo bago ka ng bunganga. Life-threatening 'yan. Kaya nga, 'di ba? Kapag nagkaroon ka, pag uminom ka ng gamot,
Ano yung mga life-threatening adverse effect? Allergic reaction. Moment, ano lang yan, minutes lang yan pag hindi ka, kasi ako nagkaroon ako ng adverse effect, di ba? Ng gamot, not gamot eh. Basta, let's go back sa adverse effect. Na pwede kang uminom ng gamot, okay? Na pangtanggal ng pain, pero nagkaroon ng ibang reaction sa katawan mo. Ang tawag dyan sa medical is adverse effect, and that is life-threatening. So you have to go to the doctor. Pupunta ka, meron niyang, ano yung mga common adverse effect? Allergic reaction. Mangangati ang buong katawan mo. Okay? So dapat madala ka sa doktor o bigyan ka, or right away meron naka-prescribe sa yung Benadryl, di ba? Para ma-counter yung adverse effect na yan. Ano pa? Okay, like morphine, like yung mga high prescribed, oxycodone, mga ganyang mga gamot na yan, yan yung mga pinakamalakas na mga pain meds eh. Nakakapag rapid breathing, okay? Ang bilis ng iyong paghinga, or the worst, mga palangga, the worst thing is, matitegi ka right away. If ihihimay natin ang pinagsasabi ni Kuting patungkol sa fen-fen-fen, tatatanil, syunga siya. Okay? Diba? Syunga siya. Kasi may mga adverse effect na pwede kang mahimatay ka agad, matsugi ka. Okay? Mahilo ka ng bonggang-bongga na hindi mo kakayanin. Pero actually, ang drowsiness is categorized sa side effect, which is manageable. Bibigyan ka lang ng or nausea and vomiting, di ba? Bibigyan ka ng doktor, ng gamot para sa nausea and vomiting. Pero when you talk about Kuting, adverse effect, at kailangan chichikin si Pangulong Duterte, syunga ka. Pagtatawanan ka ng doktor, nurses, medical people, like me, like you, mga palangga. Okay? Vangag ka kasi. Sabi ni Pauline Nuela, vangag ka kasi. Kung titignan natin ang iyong, pag-uusapan natin ang iyong counter-attack kay Pangulong Duterte, yung naratibo mo na yan, kaya nakapagsalta si Pangulong Duterte na ikaw ay kasama sa listahan na pinatanggal nga lang niya ni Amy at ikaw ay pulboronic at tumitira ka ng bonggang-bongga, syunga ka. Matatalo ka sa labang ito kasi bangag ka. Kung si Pangulong Duterte, based on your statement, Kuting, na siya ay kasalukuyan na nakakaranas ng adverse effect during that speech yesterday sa Davao, baka hindi nakapagsalita si Pangulong Duterte. Basi nagkisay-kisay na yan doon. Diba? But, in contrary, si Pangulong Duterte during that time, mga palangga, was very calm, peaceful, nagjo-joke, nasa right mind, at 80 years old. Diba? Na medyo mahina na talaga si Pangulong Duterte, he is in his right mind. Ang galing nag-i-inject ng jokes. May sense of humor. Nare-recognize niya ang mga tao doon. Nare-recognize niya kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Kasi kung isa sa mga sinasabi niyo na baka confused, definitely, kung confused siya, then makita mo na doon nag-Julianin na katulad ni Julianin dito. Ni Biden, Julianin, o katulad yan, di ba? Parang nagwa-wonder si Biden, asa man ako, magpunta man ako dito. Di ba? Mga ganon yung Pangulo namin dito. But anyway, mga palangga. So if you are a medical professional, okay, na naka-experience ng mga side effects, okay, na nakikita mo sa pasyente mo, yung epekto ng gamot, pagtatawanan mo ang pinagsasabi ni Kuting. Okay, mga kababayan, ito, isang Pilipina, although doon na sa Amerika, ang daming following. She speaks for in behalf of her followers who are Filipinos. At yan ang sentimiento ng mga Pilipino na syungag. Ano ba? Syungag? Syunga. Ano ba syunga in Tanga o Tanga, ha? Oh, okay. Imagine an ordinary Filipino telling you, Marcos, you're a tanga. Hindi na nakakahiya yan. O ito naman, isang, Pilipino, si Banat Bay, nag-represent din ito ng karami-rami mga Pilipino. Anong sinasabi? This is the heart and mind of the Filipino people. Ang reaksyon nila doon sa katangahan, sa kasyungahan mo, Marcos. O ito po.
Para lang malaman ninyo, ipapakita ko sa inyo ha. Ito ho yung before the event. Kayo ang humusga kung naka-fentanyl ho ito. Ako po si Banat Bay at ngayon ipapakita ko lang po ang pagdating ni Pangulong Duterte bago po ang kanyang kagimbal-gimbal na speech dito sa Davao. At eto na, sinalubong na po namin. Kasama po dito si dating Kabsec Ebasco. At syempre kasama din po ang inyong lingkod at syempre si Mocha. Ayan po ay sinalubong po namin. Kitang-kita nyo naman na masaya pa si Tatay Digong sa umpisa. Makikita mong maaliwala sa kanyang pagmumuka at walang senyales na naka-fentanyl na sinasabi ni Marcos. Habang papunta po kami sa stage ay nagsisigawan na po mga tao. At makikita nyo nga naman na talagang excited na po ang mamamayang Pilipino mapakinggan ang ating dating Pangulo na posible rin pong maging future Senator, Vice President o Pangulo. At ayan, sinalubong na po siya ni Baste, ang ating mayor na sobrang tapang katulad ni Tatay D. At ito na, papunta na po siya sa kanyang upuan at sa sobrang dami ng tao, nahihirapan na po siyang pumasok. At marami pong bumati sa kanya. Panoorin na lang po natin ang kanyang speech sa ibang mga videos. Yan, tanungin ko kayo. Yan ba ang tinatawag na lutang? At naka-fentanyl? Pakisagot! Ano naman ang itsura ng sabog sa cocaine? In this segment, Witt is showing contractions of large portions of his face, or grimace. The movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. Frequent, pero minsan nawawala. Yan ang sinabi niya doon sa moderate. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face in the forehead area as well as the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Okay. Very easy to detect. Maliwanag, di ba? Ano daw ba ang itsura ng ang tawag nga nila dyan, Coke Joe eh. Kitang-kita, di ba? Sige. Your Honor, here's the evidence. Yun lamang, nung pagpasok namin, ang daming sumisigaw, lalo na yung mga dalagita. Na-excited ako, sabi ko, hindi pa tayo, pwede pa tayo, may asim pa. Your Honor! Case closed. Yung nga sinasabi ko sa inyo nung ibang episode namin na yung kumalat yung tungkol sa Pulburon video, sinasabi namin dito sa ating program na the best evidence, kasi yung video na papalitan niya, na i-edit, the best evidence is the person himself. At dito pinapakita ni Banat Bay in a video that Marcos was making a speech. In between speeches, nakikita mo yung idinidemonstrate ni Banat Bay na naka-Coke Joe. Coke Joe. Ganun din yung itsura ni Marcos, mga kababayan. Involuntary. Spasm. Spasm at dahil through so many years of the use of this prohibited drug. Hindi ito prescribed drug, kasi wala kang mabili diyan sa Watsons or sa sa generic drug, generica or sa Mercury. Ito po ay pinupuslit. At sabi ni Maharlika,
sa kanyang di umano'y ang barkada daw ni Marcos ay isang drug syndicate, allegedly a certain Mark Anthony Sarayot na kasama-sama nila sa grupo in New York. So, yan po. At ang masasabi natin dito, okay, presuming, Eli, presuming na si Duterte ay true enough, nagpipentanyl during the time that he was president. At si Marcos ay natalo na vice president. Bakit siya pilit ng pilit? Sabi ni Marlica, kinausap pa siya nung asawa na gustong-gustong maging DA Secretary. Agriculture. Agriculture Secretary, gusto mag-apply. Ikaw ba, interesado kang mag-apply kung tingin mo si Marcos ay drug user? Na hindi makapag-administer ng maganda sa gobyerno? O bakit ka? Apply ng apply. Kung tingin mo ngayon na si Marcos, si Duterte ay fentanyl user. Paring Ado. Yun ang through the years of use, ang established dito, Duterte did use fentanyl, but under doctor supervision. Yes. Tsaka may yan. May panahon lang, kahit sa mga reseta. No. Diba? Not continuously. Hindi pwede. Halimbawa, 30 days lang. Nakalagay 30 tablets ka lang. Limitado yan. Tapos, yung mismong drugstore, mahigpit ka yan, They will really ask for a prescription. Hindi, tsaka, pag nakalagay sa prescription mo na 30 tablets ka lang for hindi, 30 should days, not exceed. Yun lang, hindi mo na pwede ulit gamitin yun. Okay. Na makabili ko. Talagang mahigpit. Pero ito bang si Marcos ay under doctor supervision sa paggamit ng pulburon o under the wife's supervision? Under the wife's instruction. Kasi henpecked or di umano under the dress, under the saya daw So, pero biglang the next day, nung madaling araw pa, nakakuha na kagad ang PCOO ng denial ng PIDEA na wala daw drug use incident or nasa listing daw si McCoy. Ano yung sasabi nyo dyan sa katalantaduhan na PIDEA na yan? Unang-una, yung sinabi ni Duterte is a first-hand testimony na yun nakita niya. Prinisend sa kanya, mayor pa siya. Ano bang pinagbabatbat yun dyan ngayon? Ngayon lahat kayo ngayon nakatunghod sa puwitan ni Marcos. Do you really think, Mr. Lasso, at your mga minions nyo dyan sa PIDEA, will really tell the truth? Ang sasabihin nyo lang kung ano lang inutos. Napakabilis ng utos sa inyo na, certificate kayo kaagad na hindi totoo yan. Kasi kung hindi nyo sinunod yung utos doon sa pinakamataas, ay ligwak na kayo the next day. Bago nang announce na new PIDEA. Tulad nung sa NICA. Mayroon lang hindi sinunod na order, ligwak na kaagad yung head ng NICA. These are things that happen every day in the life of those appointed officials. Pangalawa, ito, sinasabi pa niya, nitong mga depender, mayroong yan Sabi pa niya, ni Marcos, I had already a drug test. Kailan ka nagpa-drug test? Noon daw panahon na he was confronted when he was campaigning. Kausap ko si Vic Rodriguez. Ito, picture namin ni Vic Rodriguez. Sa Davao yan. Ayan, Sabi ni Vic, house-show yung, na yan? Drug test na yan. House-show daw. Alam mo, ulitin ni Ado yung gusto niyang mangyari. Paring Ado, ulitin mo sa taong bayan kung anong dapat gawin ni Marcos para maniwala na ang taong bayan at we will move on. Otherwise, we'll never move on.
Oh. Open, hindi open dapat yan. In the presence of open drug test. Open drug test. In the presence of disinterested persons. Yes. At covered by media. At reputable yung clinic na gagawa niyan. Hindi basta-basta doktor ng Malacanang o doktor ng pamilya. Tapos ang PNP naman react agad. Itong spokesman ng PNP. Anong sinasabi? Hindi kasi may binabangkit na nasa listahan ng PIDEA. Ito naman PNP, hindi naman PIDEA yan, pero nagsip-sip pa na. Pakinggan natin to si Jan Pajardo. Part of the PNP, ulitin po natin, we have not seen any document or list reflecting the name of our president. Kung sinabi mong mayroon, baka hindi ka na namin maririnig uli. Tsaka namin nga, hear no evil. See no evil. See no evil daw. We have not seen. I would not be surprised after this statement. You'll be already, you'll be made as the regional commander of Kuan. Promoted ka na, Miss Pajardo. Kasi you crossed the line for showing your loyalty. Unmeasured loyalty. Okay. So, ito. Anong sinasabi ni Vic Rodriguez? Pakinggan natin. Ito yung pinaka-best friend niya. Ito yung tumulong sa kanyang kampanya. Campaign manager. Attorney Rodriguez, in that same interview that we were talking about a while ago, you also said that you were treading the right direction during your time at the palace. Kaya lang, and I'm quoting you here, napakarami ng nag-counterflow. What was the agreement really? And in terms of the direction that the presidency would take, and who were you referring to nung sinabi niyo pong napakarami na nag-counterflow? Well, just look at what's happening now, Carmina. May nakita ka ba doon sa mga personalidad na pilit nagsusulong ng kung ano-ano ngayon, yung issue ng charter change, ng Huwad na People's Initiative, yung issue ng graft and corruption, yung issue ng smuggling. May nakita ka ba sa mga yan na kasama naming naghihirap nung araw ni Pangulong Marcos? Hindi ba't kaming dalawa lang ni Bongbong Marcos ang magkasama noon nung hindi pa siya kandidato, nung siya'y kumakandidato, at immediately nung nanalo na? Subalit, ayan na nga at yung mga buitre, kung tawagin ko noon, na nariyan at nagsasamantala na naman sa bansa. And yes, sabi ko, di baling mabagal ang hakbang, basta tama ang direksyon natin. Kesa kagaya ng mga nagka-counterflow, ang dami nila, ang dami nila. Hanggang sa ngayon, nakikita ko sila. And kinokontra ko. Kaya lang, mag-isa lamang ako . So I was overrun by all of this. Mga nagka-counterflow. But wala akong pagsisisi sapagkat ginawa ko ng buong tapat ang aking pinagsumpaang tungkulin na naaayon din sa saligang batas na gusto nilang lapastanganin at kalikutin. Attorney Rodriguez, one of the allegations that were said over the weekend was the alleged drug use of the president. This coming from former President Rodrigo Duterte. You were with him throughout the campaign period. As you've been repeating throughout this conversation, you still consider him your good friend. Is this true? Is the allegation of drug use true? Hindi ko alam kung ano yung basihan ni Pangulong Duterte. At siya yung nakakita ng listahan, kaya siya yung nagbabanggit nung nakita niya. And again, I already answered this same line of question yesterday. I am not in a position to speak about today. Yung dati, nakita niyo naman, inilabas ko, pinaliwanag ko, yung naging proseso, yung resulta. Hindi man kami ang hinamong diretsuhan, pero minabuti ni then candidate BBM ngayong Pangulong Bongbong Marcos, sumailalim doon sa drug test. At yun nga, negative naman yung resulta niya. Hanggang doon, kaya kong sagutin sapagkat doon, bahagi ako noon . But yung mga dokumentong nakita o ipinakita kay dating Pangulong Duterte, mahirap mo rin namang basta-basta sabihing hindi totoo dahil sinabi niya first person account, ipinakita niya But again, I'm not in a position to comment. Do you want him out of office, your former boss? Who? Your former boss, President Marcos Jr. Go ahead. Carmina, he is the president.
He was elected fair and square. Nakita ko yun. And parte ako ron, pinaghirapan namin. Pinaghirapan ko rin yun. Kaya ang gusto ko talaga, magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako naniniwala, hindi pa uli lahat, basta't mag-step in siya dito sa kaguluhang ito, mag-step up siya, and assert his presidency. Sayang nung kami ay nabigyan ng 31 milyong mandato, essentially, yan ang lagi namin pinag-iusapan, he was given a clean sheet where to write his presidency. Isulat mo. Pero hindi ba, yung 31 million na yan, yung clean sheet na yan to write your own presidency, yan ilisensyang gumawa ng tama. Hindi yan gumawa upang lisensya para itulak yung paggawa ng mga mali. You do know that as the Leadership Forum was happening in Davao City, there was a grand kickoff rally over at the Quirino Grandstand. Alam ko yun. And it's promising a new Philippines, isang bagong Pilipinas. Naniniwala ho ba kayo that under his leadership na magkakaroon ng bagong Pilipinas? Hindi. Bakit po? Sa mga nangyayari ngayon at nangyari nung unang 1.5 taon, pagka nagpatuloy yan, walang mangyayaring pagbabago. Pero again, I am confident pagka nag-step up at nag-step in si Pangulong Marcos dito sa ganitong mga kaguluhan, kayang baguhin at marami pang panahon. Huwag na lang sayangin yung natitirang 4.5 years niya bilang Pangulo. And yung kahapon nakakalungkot, di ba? Isa na namang paggamit ng resources ng publiko yan. Nagpalit ka lang naman ng logo Bakit kinakailangan whole of nation approach sa isang rally na ang pakay ay magbago lang ng logo? Hindi ba't masarap mag-rally ng ganoon pag halos malapit na matapos ang term mo bilang pasasalamat and to showcase yung mga nagawa mo ng pagbabago? Ito'y pagpapalit lang ng logo. Walang pinagkaiba to doon sa mga nagpalit ng logo ng pamahalaan na ganoon din, ginastusan. May nabago ba? Wala. Okay. So well said, Attorney Vic, no? Although when you were part of the Marcos administration ng earlier part, of course, it cannot be avoided that we criticize you. But we didn't realize that there were other people pala dictating Marcos. And we suspected that it was you. But now that sinasabi mo na marami palang counterflowers dyan sa ano na yan. And para mayroong isang ahas dyan na parati nilang sinasabi na yun talagang nagpapatakbo. It's true what you're saying. Merong yung, di ba may panalangin siya, no? Senator Amy. Ito. Di ba? Hindi nga, yung sinasabi nakaka-counterflow. Ito, si Amy Marcos din mismo. Doon sa Bulacan, sinasabi din yung maraming nakapaligid na mga demonyo. Sa kanyang, But, alam mo, mga kababayan, whatever Vic says, whatever Amy says, maski anong gagawin ni Speaker Romualdez, maski anong gagawin ng mga congressmen, hindi nila magagawa yan kung walang order ni Bongbong Marcos or yung kanyang boss na si Lisa Araneta. Sino-sino ba mga pumunta sa Davao? Yung mga kilalang taga-suporta noon ni Pangulong Duterte na nasa pwesto pa? Well, of course, hindi natin makakalimutan itong para sa akin mga traidor. Na hindi naman dapat nasa Senado ito kung hindi binigyan ni Duterte ng wherewithal. They are not winnable candidates for Senate. But dinala ni Duterte. Pero their faces were not there. This guy by the name of Bato and by the name of Tolentino. I will not mince words. Kasama natin sila. Pero nasasaktan ako na isang loyal na tao lang na kinabang kay Duterte na nandoon pa din. Si Senator Bongo. Kaya mga DDS, mga Duterte loyalists, huwag nyo talagang iwanan si Senator Bongo. Pero itong dalawa, dispensable yan. Huwag nyo nang butuhan yan. Itong Bato, lalo na. Ang loyalty niyan, hindi kay Duterte na ngayon Ang loyalty niyan kay Bongbong Marcos dahil takot na takot sa ICC Can you imagine doon sa interview niya kay Karen Davila? Ang Diyos niya si Marcos na kasi sabi niya, kung gusto ni Marcos ipakulong ako, magpakulong ako. Mr. Bato, sir,
We're very good friends. But nadismaya po ako sa mga pinagsasabi mo na parang ini-incriminate mo pa si Presidente. Takot na takot ka makulong sa ICC. Ha? Eh bakit? Yung buhay mo ba? Yung paninindigan mo ba? Nagdidepende kay Marcos kung sasabihin niyang pasukan ka sa ICC dito o hindi? I mean, with due respect. Si Duterte natitinag ba sa ICC? Pero ikaw takot na takot. And in this rally that you're supposed to deliver your loyalty to PRRD for launching this tirade against this kalbulastugan ng administration, you're nowhere to be found. Lalo na itong unelectable dati na Tolentino na member ng LP. Niligwak pa ng LP yan dahil nagdala ng mga babae doon sa saan ba yung Cavite na pinapasayaw-sayaw yung mga sa rally. O, kaya nga inalis siya. Pero binigyan ni Duterte ng chance. Pero Mr. Tolentino, wala ka roon. Hindi ka nagpakita ng loyalty kay Pangulong Duterte. In his time of where he needed all friends beside him, the two of you were nowhere to be found. And I am telling our loyal supporters, the loyal supporters of DDS, the Duterte supporters, wag nyong alalahanin itong dalawa na ito sa coming senatorial election. They don't deserve. Kasi Duterte brought them to victory. Now Duterte should bring them to defeat this time. Yun po ang sabi natin, mga kababayan. Okay. So, maraming salamat po sa inyo.